Sa buhay ng tao, minsan ay hindi natin talaga masasabing ang problema ay isang nakakalungkot na bagay sa buhay natin. Minsan ang dahil sa mga problemang darating sa atin, ay mas lalo pa tayong magiging matatag sa ating buhay. Kahit nakaharap tayo sa kadiliman, ang pamilya natin ang siyang magsisilbing maliwanag na tanglaw sa kadilimang iyon hanggang makita mo ang daan pabalik sa liwanag. Lalo na kapag merong isa sa atin sa pamilya ang may sakit. Tanging ang Diyos lamang ang may alam kung hanggang saan lamang ang buhay natin. Kahit pa yung may sakit na hindi natin inaasahang mabubuhay pa ng mahabang panahon. Because only God knows about His plans sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang kwento sa buhay ng mag-asawang Jiro at Alisa na sinubok ng panahon, nakaharap sa walang hanggang kadiliman. Pero nahanap ang liwanag at ang relasyon nila ay nananatiling matatag sa bawat bagyong dumaraan sa paglipas ng panahon. Jiro, nasaan ka na? Bakit hanggang ngayon ay wala ka pa rin? Anong oras na ba? Malungkot na napatanaw sa malayo si Alisa. Bakit nga ba nagkakaganito ang buhay nila ni Jiro? Ang dating masaya nilang pamilya ay sarang-sira na. Halos hindi na nga niya nakakausap ng maayos ang kanyang asawa nang dahil sa may gustong sumira sa relasyon nila. Napahawak siya sa dibdib niya nang makaramdam ng kirot doon. Gusto niya lang naman noong maging maayos ang pamilya nila. Gusto niya lang namang i-monitor ang kalagayan ng sakit niya na hindi maaabala si Jiro sa trabaho nito. Hindi niya inaasahan na masisira silang mag-asawa nang dahil lamang sa isang kasalanan na kahit kailan ay hindi ginawa. Napapagod na rin naman siyang ipaglaban ng kung anong meron sila ng asawang si Jiro. Napapagod na siyang magpaliwanag dito na wala siyang kasalanan at wala siyang dapat na ipaliwanag patungkol sa mga larawang kuha ni Doc Rico, ang kaibigan niyang doktor. Sadyang may taong gusto silang sirain ni Jiro. Alisa, ilang ulit na ba itong ginawa sa'yo ni Jiro ha? Tanong ng biyanan niyang si Elsa. Ma, nasa trabaho lang naman si Jiro. Baka may tinatapos lang sa opisina. Ay nako Alisa, anong oras na ngayon Hanggang ngayon ba ay nagtatrabaho pa rin ang isang engineer? Huwag mong hayaan ang asawa mong gumawa ng mga bagay na ikasisira ng pamilya niyo. Asawa ka, at may karapatan ka sa buhay ng asawa mo. Nasaan na ba yung taong yan? Nang makita niya ang gagawin ko sa kanya pagdating niya. Pilit nang umiti lamang si Alisa para pag-aani ng nararamdamang galit ng kanyang biyanan sa asawang si Jiro. Pero yung pakiramdam niya sa ngayon ay sobrang kakaiba. Ang tibok ng kanyang puso ay kakaiba. Maya-maya pa ay dumating ang isang taxi driver na naghatid sa asawa niyang sobrang lasing. Halos hindi na nito kayang tumayo sa mga paa nito nang dahil sa sobrang kalasingan. Sa loob ng 5 taong pagsasama nila ni Jiro, ay hindi ito ang pinakaunang beses na ginawa ito ng asawa niya sa kanya. Honey, lasing ka. Halika. Tinulungan niya itong makababa sa taxi, subalit iwinaksi nito ang mga kamay niya. Don't touch me, Alisa. Marumi kang asawa. Hindi ko alam na isa ka palang maruming asawa. If only I had known it earlier na may relasyon kayo ni Doc Rico, na matagal niyo na akong niloloko. Sana hindi na kita pinakasalan. Itinulak siya ng asawa at doon na lamang dahan-dahang pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. If only she could tell him the truth. Pero ayaw niyang bigyan ng alalahanin si Jiro. Ayaw niyang masaktan ito at itiisin niya na lamang muna ang lahat ng ito. Halika, Han. Halika. Kumain ka na ba? Inalalayan itong makapasok sa loob ng bahay nila. Sinabi kong bitawan mo ko, Alisa. Hindi mo kaya. Halika na, honey. I said bitawan mo ko. Malakas na itinulak siya nito, kaya tumilapon ang maliit niyang katawan sa gilid ng kama nila. Napahiyaw siya sa sakit nang mapatid ng paa niya ang paanan ng kama nila. Napangiwi siya nang makitang dumudugo ang kuko niya sa hintuturo ng paa. Aray! Napatulo ang mga luha ni Alisa sa sakit na nadarama. Han? I'm sorry.
Tila naman ito nahimasmasan sa kalasingan. Naniyapos siya ng mahigpit at hinihipa ng dumudugo niyang paa. Nagmamadali itong kumuha ng cotton at disinfectant. Masakit ba? I'm sorry. Sinabi ko na kasi sa'yong bitawan mo ako eh. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Ani nitong itinaas ang pisngi niya. Hindi niya natuloy na itago sa asawa niya ang luha sa mga mata niya. Honey, pinahid nito ang luha sa mga mata niya at maigpit na niyakap ang yapis niyang katawan. Hindi niya maintindihan ang ikinikilos nito. Ngunit kapag nasa maayos ito at hindi nakainom, ay hindi man lamang siya nito magawang yakapin. Pero kapag nilalasing ito, ay lumalabas pala ang tunay na nadarama nito para sa kanya. Sana ay nalalasing na lamang ito parati. Han, I miss you. Bulong nito na sinil siya ng halik sa mga labi. Napapikit na lamang siya nang binuhat na siya ng asawa niya papuntang kama nila at maingat siya nitong inilapag doon. Ganitong ganito ang Jiro niya at sobra niyang namimiss ang Jiro na nagmamahal sa kanya. Ngayon ay kapag lasing na lamang pala niya nararamdaman ang mapagmahal niyang asawa. Sakit naman ng ganito, tila tinutusok ng matutulis na karayom ang puso ni Alisa habang isa-isang inaalis ni Jiro ang saplot sa katawan nila. Nakatulog itong nakayapos sa katawan niya sa ilalim ng kumot. Ang mga labi nito ay nasa balikat niya, habang ang mga kamay nito ay nakapulupot sa kanyang bewang. Napangiti na lamang si Alisa ng mabait. Kung sana ay ganito na lamang sila palagi. Good night, Han. I love you. I miss you so much. Usal nito habang nakapikit at yakap pa rin siya. Pinataka nito ng maliliit na halik ang makinis niyang balikat. Ikiniya pa siya nito paharap sa katawan nito. Ipinauna ng malapad nitong balikat at isinubsob ang pisngi nito sa mayayaman niyang dibdib na parang bata. Let's sleep now, honey. Masuyong bulong nito sa kanya. Kaya't mahimbing na nakatulog ng gabing iyon si Alisa. Sandaling nakalimutan niya ang lahat ng kanyang alalahanin. Sandali niyang nakalimutang maaaring mawasak ang kanilang pamilya. Kinabukasan, ay nagising na lamang si Alisa na wala na si Jiro sa tabi niya. Napakataas na pala ng araw, kahit napabalikwas siya ng bangon. Nagtataka siyang paggising niya, ay may suot na siyang damit. Napangiti na lamang siya ng paglabas niya, ay may pagkain na sa mesa na nakahanda. Wala na ang asawa niya dahil mag-aalas 9 na ng umaga. Malamang ay nasa trabaho na ito. Luto ni Jiro ang nasa hapag kung kaya't napatulo na lamang ang mga luha niyang kaagad na kumain. Sana ay tuloy-tuloy na ito. Sana ay maging okay na sila ng asawa niya. Sana ay na-realize nitong hindi totoo ang mga larawang kuha ng kung sino mang gustong sumira sa kanila ng asawa niya. Sunod-sunod ang check-up niya noon, kahit parati na lamang siyang nagpupunta sa kaibigan niyang doktor na si Rico. Magkaibigan sila ni Rico. Dati pa man noong nasa high school pa lamang sila, hanggang sa nagkolehiyo na siya. Palaging pinagseselosan nito ni Jiro dati pa man. Hanggang sa nawindang na lamang siya isang araw, dahil sa may nagdala ng mga larawan nila ni Rico sa asawa niyang si Jiro. Kailangan niya kasing magpunta ng ospital noon dahil sa paninikip ng paghinga niya. Inatake na naman siya ng sakit niya sa puso. At noong nakaraang buwan lamang, ay muling nag-enlarge ang puso niya. Hindi niya yun sinabi kay Jiro dahil subsob ito sa trabaho. May malaking project ang asawa niya na gagawin, kaya ayaw niya itong mabala pa. Habang sa opisina naman ng Alveo Heights, ay nakangiting sinusuri naman ni Jiro ang mga plano ng itatayong condo unit. Isa-isang sinuri niya ang bawat disenyo na walang magkakamali nang pumasok ang nakangit ni si Miss King, na kasama niyang architect sa project niya sa Alveo Heights. Hi, good morning. Sa susunod na araw na pala ang event natin sa pagsisimula ng construction ng condo ng Alveo. Wala akong kapareha, kaya naisip kong tayo na lang ang partner sa event ha. Sabay haplos sa mga kamay niya. Kagad na binawi niya ang mga kamay. Napakalandi talaga ng babaeng ito na halos dikit na lamang ang katawan sa kanya. Isasama ko ang asawa ko sa event, kahit maghanap ka na lamang ng kapareha mo.
Malamig niyang tugon dito. Ha? Hanggang ngayon ba ay okay lang sa'yo na may ibang karelasyon ang asawa mo? Niloloko lang ng asawa mo, Jiro. Masamang tingin ang ipinukol niya sa dalaga. Sa susunod na gagawin mo pa yun, para sirain kami ng asawa ko, ay hindi na kita mapapatawad pa. Inis na iniwan niya si Jane. Alam niyang ito ang kumuha ng mga larawan ni Rico at Alisa. Alam niya sa sarili niyang walang relasyon si Rico at Alisa, pero nasasaktan siyang nakikita ang mga ito na magkasama. Masayang naghanda si Alisa ng susuotin niya para sa darating na event ng Alveo Heights. Nabasa niya ang mensahe ng asawa niya, kaya't nagmamadali siyang naghanda dahil susunduin raw siya nito. Mabuti na lamang at naging maayos na ang pakikitungo nito sa kanya, kaya't napakasaya ng puso niya nang bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Biglang naging masikip ang paghinga niya, kaya dali-dali niyang tinapa ang gamot at uminom. Napaupo sa couch at narelax ang sarili. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob sa ngayon. Hindi pa siya handa. Ilang ulit pang bumuga ng malalim na hininga si Alisa, hanggang sa hindi na lamang niya namalaya na napaidlip na pala siya. Nagtataka si Jiro nang pagdating niya sa bahay nila ay tahimik roon. Wala rin kasi ang ina niya, dahil malamang umuwi na ito sa bahay nila. Kapag ganitong oras, ay nagpapatugtog ng musika ang kanyang asawa. Ngunit napakatahimik ngayon ang bahay nila. Pagpasok niya sa sala, ay nakita niya itong nakasandal sa sopa at natutulog. Nakapikit ang dalawang singkit na mga mata nito. Muling naglandas sa mga alaala ni Jiro ang mga nakaraan nila ng asawa niyang si Alisa. Nagpapasalamat na lamang siya, at sa ngayon ay hindi na ito muling inaatake pa ng sakit sa puso. Palagi itong nagkakaroon ng enlargement of heart dahil sa congenital heart disease nito. Na-diagnose itong merong artificial septal defect na naoperahan na rin naman. Pero mayat maya ay nag-enlarge ang puso ni Alisa. Pagkatapos nilang kinasal, ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon nito, kaya't pinagbawalan muna ito ng mga doktor na magbuntis. Naiintindihan niya ang bagay na yon, lalo na ang possibility na hindi na sila magkaroon ng anak dahil sa sitwasyon ng babae. Ngunit sa kabila ng lahat, ay mahal niya pa rin ang kanyang asawa. Naging successful naman ang operasyon nito na patch closure noon. Okay na naman iyon pero bawal itong may stress, ayon pa sa mga doktor. Pero nitong mga nakaraang araw, ay hindi niya napigilan ang sariling magalit sa asawa niya dahil sa mga nangyari. May isang mysterious delivery na ipinadeliver sa kanya at kinuha na lamang ang sakit na nadarama ni Jiro nang makita ang larawan ni Alisa at Doc Rico na palaging magkasama. Napabuga na lamang ng hangin si Jiro at pilit na itinaboy sa isipan niya ang patungkol roon. Alam niya namang walang namamagitan kina Rico at Alisa. Matalik lang na magkaibigan ang mga ito. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok ng nakatabing sa pisngi ng asawa niya at hinalikan ito sa noo. Dahan-dahan namang nagmulat ito ng mga mata at matamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nandito ka na pala, Han. Sorry, nakatulog pala ako rito. Ani nitong kinusot ang mga mata at nagunat ng mga kamay. Pagod ka ba, Han? Pwede namang kahit ano na lamang ang isuot mo sa event. Marami ka namang casual dress dyan, hindi ba? Suwestiyon niya sa asawa dahil kaagad niyang napansin ang kakaibang pagod sa mga mata nito. Kapag ganito kasi, ay alam niyang may dinaramdam ito. Pwede bang dito na lamang muna ako sa bahay, honey? May susuot naman kasi ako eh. Okay, it's fine. You look so tired. May dinaramdam ka ba, Han? Wala naman. I just miss you. I just miss the old you. Na mahal ako. Kaagad na rumistro sa mga mata nito ang lungkot na nagpakirot sa puso ni Jiro. I'm so sorry kung nagalit ako sa'yo. Nagulat lang talaga ako noon. Nasaktan. So please, kalimutan na lang natin yun, okay? Masiglang yumakap ito sa katawan ni Jiro. Mabuti na lamang at nanaig ang pagiging mabuti niyang tao. Hindi nagtagumpay si Miss Jane sa binalak nito. Noong nalasing siya, ay dinala siya ni Miss Jane sa isang hotel. Mabuti na lamang ay nanatili sa kanya ang katinoan sa pag-iisip. Nangingibabaw rin ang pag-ibig niya sa asawang si Alisa. Kaya't galit na galit niyang iniwan ang babae sa hotel. Nakatulog kasi siya sa kalasingan niya sa bar.
Hindi niya inaasahang dadalhin siya ni Jane sa isang hotel. Sa mga sumunod na araw, ay naging masigla ang buhay ni Alisa at Jiro. Muling nagbalik ang masayang pamilya nilang naging matibay sa pagharap sa mga pagsubok. Mas nanaig pa rin sa kanila ang tunay na pag-ibig nila sa isa't isa. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng Alveo Heights at masaya ring binati ng mga kasama ni Jiro sa trabaho. Tanging si Architect Jane lamang ang wala sa mood at nakasimangot nang makita si Jiro na kasama ang asawa. Iginiya siya ni Jiro sa naka-reserve na upuan para sa kanila. "What do you want? Sabihin mo lang sa akin ha, at ikukuha kita. No fats honey." Paalala pa nito sa kanya na ikinaguhit ng malapad ng ngiti sa mga labi ni Alisa. Okay lang ako, Han. Just join your colleagues. Dito lang ako. I'll wait for you here. Sabay na tayong kakain mamaya. Naiwan siya sa reserve set nila ni Jiro, nakampanting nanonood ng video sa kanyang telepono. Hindi na siya sumama sa asawa na nakikipag-usap sa mga naroon kasi maa-out of place lamang siya roon. Hi, mabuti naman pala at okay na kayo ni Jiro. Akala ko talaga ihiwalayin ka ni engineer eh. Napalingon si Alisa nang makita si Architect Jane na napakaganda sa suot nitong haltered black dress. Isinisigaw nito ang kagandahan ng hubog ng katawan. Pero kahit gaano pa ito ka-sexy, ay malandi pa rin ito at harapang inaakit ang asawa niya. Wala naman akong nahaalalang problema namin ng honey ko. Bakit, may problema ka ba? Halata ang inis sa pananalita ni Alisa. Alam niyang ito ang babaeng laging nanggugulo sa asawa niya. Pero hindi siya magpapatalo sa isang kagaya ng babaeng ito na nakahandang sirain ng pamilya ni Jiro. Wala naman. Nasabi kasi sa akin ni Jiro na nagloko ka raw sa kanya. Lalong naningkit ang mga singkit na mga mata ni Alisa sa sinabi ng malinding babaeng kaharap niya. You know what? Sabi kasi sa akin ng asawa ko na ginugulo mo raw siya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Napatayo si Alisa sa kinauupuan at tinitigan si Architect Jane mula ulo hanggang paa. Ha? Bakit naman ako mahihiya? I didn't do anything wrong. Oh, so mali pala yung impormasyon na sinabi ng asawa ko sa akin. That you're beautiful and young, smart and successful. Pero mga agaw naman ang asawa ng may asawa. Mabuti na lang Jiro is faithful to me. Hindi siya pumatol sa'yo. Sandaling napalunok naman ito at palingon-lingon sa mga tao sa paligid. Mabuti na lamang at walang masyadong tao roon. Kung hindi, lagot siya kapag narinig ng mga boss nila ang mga sinasabi ng asawa ni Jiro. May araw ka rin sa aking babae ka. Banta pa nito sa kanya. Hindi kita uhurungan, babaeng Makate. Inis na bulyaw naman niya kay Jane na sinadyang lakihan ng boses. Nagmamadaling umalis ito sa harapan niya. Takot rin naman pala itong malaman ng mga tao ang tunay niyang baho. Mahilig rin kasing magpasipsep ang babaeng iyon sa mga boss ng Alveo Heights at sabi iyon ni Jiro sa kanya. Napasapo na lamang si Alisa ng kanyang dibdib at ramdam niya ang sakit na nadarama niya. Lalo pang nanagip ang puso niya sa isiping baka isang araw ay maging marupok si Jiro at isang araw ay wala na sa kanya ang kanyang asawa. Lalo pa't hindi niya naman lamang ito mabigyan ng anak sa loob ng mag-aanim na taon nilang pagsasama. Han, halika. Gusto kong makilala ng CEO ng Alveo Heights. Nakangiting wika ni Jiro nang lumapit sa kanya. Ngunit ang mga ngiti nito ay nawala nang mapansin ang pag-iiba ng mood niya. What's wrong, Han? Malungkot nang umiti si Alisa sa asawa at kumapit sa nakalad nitong mga kamay. Wala. May naisip lang ako na ikinalungkot ko, Han. Seryosong saad niya na humawak pa rin sa matitipunong braso ng asawa niya. Napansin niya kaagad ang pilyong ngiti nito sabay halik sa punong tenga niya. Don't worry, hindi naman bahog ang asawa mo. Kapag pwede na, ay gagawa kita ng baby. Sa ngayon ay, ikaw muna ang baby ko, honey Alisa. Napatawa naman ng bahagya si Alisa sa narinig kay Jiro. Napakasimpatikong umiti talaga ng asawa niya. Na siyang dahilan kung bakit mas lalo pa itong gumagwapo sa mga mata ni Alisa. Maliit na kurot sa tagiliran naman ang isinukli niya sa kapilyohan nito na hinuli naman ng mga malalaking kamay nito. Ipinagsalikop ng asawa niya ang mga kamay nilang dalawa
nang saktong nakarating sila sa nag-uumpukang VIPs ng Alveo Heights. Ipinakilala siya ni Jiro sa mga may-ari ng condo unit na disenyo nito bilang kabiyak nito. Malugod naman siyang kinamayan ng mga ito at nakatanggap ng mga papuri, lalo na ang asawa niya na head engineer ng project na ito. Nangangawit na talaga ang mga paa niya sa totoo lang nang maramdaman niya ang mga kamay ng asawa niya sa bewang niya. Ihatid na kita sa upuan natin. Baka pagod ka na, honey. Hindi ka pa naman pwedeng mapagod. Hintayin mo na lamang ako rito, ha. Kukuha lang ako ng pagkain, Han. Han, pikil niya sa asawa. Bakit? Gusto ko ng pinya, please. Sandaling napakunat naman ang noo ni Jiro sa sinabi niya. Kasi dati ayaw niyang kumain ng pinya. Right away, kapansin-pansin na rin ang hayagang paglalambing ng asawang si Alisa sa kanya. Hindi naman ito ganitong kashowy sa feelings nito, lalo na sa public place. Kaya ipinagtataka niya ng sobra ang mga paglalambing nito sa kanya. Pagbalik niya sa mesa nila, ay napakatamis ng ngiti nito nang makita ang dala niyang pinya na nasa isang plato. Hinalikan pa siya nito sa pisngi. Napapansin niyang halos pinya na ang kinakain ni Alisa, kaya panay ang subo niya ng pagkain sa asawa niyang nakatuon ng atensyon sa pinya. Sarap na sarap itong kumakain ng pinya na labis naman niyang ikinapagtaka. Maghahating gabi na nang umuwi ang mag-asawa. Panay ang sulyap ni Jiro kay Alisa na sa passenger seat na nakatulog ng nakahalukip-tip. Ikinumot niya pa kay Alisa ang suot niyang coat para hindi ito lamigin. Napakasaya niya na ngayon ay nagiging okay na sila ng asawa niya. Halos magtatatlong linggo rin ata silang walang imikan sa loob ng bahay. Hindi siya sumasabay ritong kumain dahil sa labis na pagtatampo niya rito. Nagkaroon sila ng issue dahil sa mga larawang nakarating sa kanya na palaging nakikita ang asawa niya at si Rico. Hindi niya pa nakakausap ang doktor, pero alam niya noong kausap niya ang asawa niya ay wala itong masamang ginawa o kaya ay walang katotohanan ng mga naroon sa larawan. Maingat na inihiga ni Jiro ang asawa sa higaan nila. Pagkatapos itinanggal niya na ang suot nitong sandals at saka pinunasan. Mahal na mahal niya ang asawa at kahit ilang babae pa ang maghubad sa harapan niya ay hindi niya ipagpapalit si Alisa. Nag-iisang Alisa lamang ito sa puso niya at iingatan niya ang asawa niya sa habang buhay. Nakahanda na nga niyang tanggapin ang katotohanan kung sakali mang hindi talaga sila magkakaroon ng anak. Nakahanda niyang tanggapin ang mga bagay na iyon. Bakya pa itong gumalaw matapos niyang mabihisan hanggang sa nakatulog na nga siya sa tabi ng asawa niya habang yakap niya ang katawan nito. Madaling araw nang magising si Alisa at nakaramdam ng pagkahilo. Yung pakaramdam niyang umiikot na ang paligid niya at naduduwal siya. Pasuray-suray siyang tumungo sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Nagising naman si Jiro nang marinig niya si Alisa na tila nahihirapan sa loob ng banyo. Pagpasok niya, ay nakita niya ang asawang dumuduwal sa lababo. Nagmamadali niya itong dinaluhan at dinaplos ang likuran. Han, anong nangyayari? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa asawa. Han, hindi ko alam pero umiikot yung paningin ko sa paligid. Muli na naman itong dumuwal. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang umangat sa sahig. Dadalhin na kita sa ospital, honey. Hold on, okay? Pagdating nila sa ospital, ay kagad na sinuri ang kalagayan ni Alisa. Maya-maya lang ay kumalma na rin ang pakiramdam na pagkahilo ni Alisa. Maya-maya lang ay lumabas na ang doktor. At napahiyaw na lamang si Alisa at Jiro nang sabihin ng doktor that she is pregnant. Napaluha sa kaligayahan si Alisa, ngunit kitang-kita niyang pagkabalisa sa mukha ni Jiro. Han, okay lang naman sa akin kahit wala tayong anak eh. Okay lang talaga sa akin. Anong problema, Han? Magkakaanak na tayo. Masayang wika ni Alisa. Han, magiging delikado ang buhay mo sa pagbubuntis mong ito. Napaluha si Alisa. I will do this, honey. Kakayanin ko ang lahat ng ito. Kakayanin ko. Kaya please, stop being like that. Kakayanin ko ang pagbubuntis ko alang-alang sa'yo at sa magiging anak natin, honey. Pero alam mong magiging delikado ang buhay mo kapag nagbuntis ka. Lalo na kapag lumaki na ang baby natin. Alisa, natatakot ako. Ayokong sumugal. Mahal na mahal kita, Han.
Kaya ayokong magsawalang bahala na lamang sa lahat ng gusto mo. Paano naman ako, Han? Sobra kitang mahal. Ani nitong nanginginig na ang boses. Binalaan na sila noon ng doktor. Na sa ngayon ay hindi pa maaaring magbuntis si Alisa dahil masela ng kalagayan ng puso nito. Ang inaakala niya ay she's still having a contraceptives, pero nagulat na lamang siya nang malamang buntis ito. Han, kakayanin ko ito. Gusto kong makiisang buong pamilya tayo na merong anak. Naiintindihan kita, pero Alisa, mahirap sa kalagayan mo ngayon ang magbuntis. Darating rin naman ang araw na yon, but not now. Hindi nakaligtas kay Tiro ang pagpatak ng luha ng asawa niya. Just let me do this, Han. Hindi ako nagpalagay ng contraceptives matapos nag-expire yung huling ginamit ko. I am threatened na mawawala ka sa akin isang araw nang dahil sa nangyari sa atin noong nakaraan. I was threatened by Miss Jane. Kaya kanyang bigyan ng anak at alam din natin na may gusto siya sa'yo. Ako hindi kita mabigyan ng anak. I don't want you to fall for her. Nang dahil lamang sa rason na yun, I know na mabuti kang asawa, pero gusto kong maging masaya ka. Alam kong pinangarap mong maging ama, Jiro. So please, hayaan na natin si baby sa sinapupunan ko. 3 weeks na siya, Han. Nararamdaman ko na ang tibok ng puso sa sinapupunan ko. Please, bear with me, honey. Awang-awa si Jiro sa asawa niya. Naiintindihan niya ito, pero ang posibilidad na mawala sa buhay niya si Alisa ay naroon rin. Hindi niya matatanggap kung mawawala ito sa buhay niya. Okay, Han, pero promise me one thing, na hindi mo ko iiwan. Hindi mo ko iiwan, Han. Nalalaban ka para sa atin, na you will fight for me, at sasamahan mo kong palakihin ang anak natin. Naintindihan mo ba ako, Alisa? Yes, Han. I will. Nakita niya ang saya ni Alisa matapos nitong tanggapin ang mga vitamins para sa pagbubuntis nito. Hindi siya pumayag na hindi ito magpakonsulta sa cardio nito, kaya kaagad siyang nagpa-set up ng schedule para ma-check up ang kalagayan ng puso nito. Sa ngayon, sinabi ng cardiologist na okay lang ito maliban sa konting enlargement sa puso nito. Dahil sa sitwasyon ng asawa niya, ay kailangang mawala kaagad ang heart enlargement nito para hindi siya mahirapan kapag lumaki na ang bata sa sinapupunan niya. Ipinaliwanag ng cardiologist na kapag lumaki ang bata sa sinapupunan niya, ay doon na magsisimula ang mga komplikasyon na hindi maaaring maiwasan. Maaari kasing lumaki ang valve ng puso ng asawa niya dahil sa dalawa silang humihinga ng kanyang anak kapag malaki na ang bata. Kaya nakaset na sa plano ng cardiologist ni Alisa at ng OB-GYN nito na kapag magkaroon ng komplikasyon kapag tungtong ng 7 months ng bata, ay aalisin na ito sa sinapupunan ni Alisa through CS. Pagdating ng bahay ay kaagad na ipinagpahinga ni Jiro ang asawa. Excited na ang ina niya na malaman ang kalagayan ni Alisa. Ganon rin naman ang mga magulang nito. Ipapasa Diyos na lamang daw nila ang lahat. Napagpasyahan rin ng mga magulang nilang pasamahan si Alisa sa yaya Cora niya. Nakatulong nila sa bahay ng mga magulang niya para maalagaan ng maayos ang kalusugan nito. Anong ginagawa mo, Han? Nagtataka siya pagpasok niya sa loob ng kwarto. Ay may dala itong yoga mat. Maagang maaga pa naman. Han, simula ngayon ay mag-yoga na ako para meron akong ehersisyo. Breathing exercise lang naman ng yoga, Han, para sa heart ko at pati na rin kay baby. Sa labas lang ako ng bahay. Pahabol pa nitong sigaw. Sa mga sumunod na araw, ay nakita niya ang sigla sa mga mata ni Alisa habang inaalagaan ang sarili. Masaya na rin naman siya at excited. Lalo na kapag tuwing madaling araw ay may nararamdaman siyang tumitibok sa puson ng asawa ng matigas. Ang baby raw nila iyon na ngayon ay magti 3 months na sa sinapupunan ni Alisa. Masaya rin siya sa opisina at ganado sa kanyang trabaho. Siya na lang rin mismo ang umiiwas kay Miss Kay na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pangungulit sa kanya. Parati pa rin siyang ginugulo nito. Napapansin na rin ito ng ibang katrabaho nila. Kahit nilang ulit niya nitong itinataboy, ay lumalapit pa rin ito sa kanya. Tanghalian na yon nang kinuha niya ang telepono para i-check si Alisa nang bigla itong pumasok sa opisina niyang may bitbit na lunchbox. Hi, alam kong hindi ka pa kumakain,
Ipinaghanda pala kita ng pagkain. Pinaghirapan ko yung iluto kanina para naman may lunch ka. Pwedeng sabay na rin tayo kumain? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Ani nitong nilatag ang dalang lunchbox. Miss Kane, may pagkain naman ako sa kantin at kung gusto ko mang may kasabay kumain, ay uuwi na lamang ako sa bahay para si Alisa ang kasabay ko. Narinig niya ang malalim na buntong hininga nito. Jiro, I'm sorry pero gusto lang naman kitang bigyan ng pagkain. Saka gusto lang naman kitang makasabay kumain. Leave now. Wala akong oras para sumabay sa'yo. Jiro, alis ako pero iiwan ko na lamang ang pagkain dito. Para sa'yo yan ha. Ani nitong tumayo at saka umalis na. Paglabas nito, ay napatawa ang sekretary niyang si Paula sa ginawa niya kay Miss Kane. O kunin mo na yung pagkain, Pao. Or kung ayaw mo, itapon mo na lang. Seryosong saad ni Jiro habang nakatuon ng atensyon sa ginagawang disenyo ng rooftop ng kondo. Engineer, huwag kang bastang tumanggap ng pagkain kay Miss Kane ha. Baka gayumahin ka. Itatapon ko na nga to. Ani nitong kinuha ang lunchbox na ibinigay ni Miss Kane sa kanya. Sa kabilang banda, nangingit-ngit ang kalooban ni Miss Kane na lumabas ng opisina ni Jiro. Napatigil siya nang makita si Alisa na papasok sa loob ng building na may bitbit na pagkain. Kumain na si Jiro. Binigyan ko na ng pagkain. Anong klaseng asawa ka ba ha? Na hindi mo naalagaan ng maayos ang asawa mo? Narito na naman ang babaeng kinaiinisan niya ng husto. Ito yung babaeng palaging lumalapit sa asawa niya. Ito rin yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkabalisa ang puso niyang dati ay kampante lang naman na wala silang anak ni Jiro. Maselan si Jiro sa pagkain, kaya I doubt it kung kinain niya ba ang niluto mo. Nilagpasan niya ang babae na nanggagalaiti sa kanya. Sandali lang. Napalingon si Alisa at hindi napigilang mapangat ang kilay niyang nakatitig sa babae. What? Busy kami rito, kaya pagkatapos mong maghatid ng pagkain sa asawa mo, ay pwede ka lang umalis dito. Siya namang pagbukas ng pinto ng opisina at nakita niya si Paula na palabas na may bitbit na lunchbox. Anong ginagawa mo sa lunchbox? Bakit nasa iyo yan? Sita ni Miss Jane sa sekretary ni Gino. So ito yung lunchbox na ibinigay ng babaeng yon sa asawa niya. Pinapatapon sa akin ni Engineer. Ibinigay niya sa akin kaso nga lang, ayaw ko rin kainin. Kaya itatapon ko na lang. Hinablot ni Miss Jane ang lunchbox at nagmamadaling umalis. Grabe ang naramdaman niyang hiya sa harapan pa talaga ni Alisa na asawa ni Jiro. Sandali lang. Kailan ka ba titigil sa panggugulo mo sa amin ng asawa ko ha? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi ka na ba talaga nahihiya sa mga pinagagagawa mo? May asawa na si Jiro at huwag mong hintayin nang maubos ang pasensya ko sa'yo. Pagkatapos, ay iniwan niya na si Miss Kate. Nahiyang-hiya sa mga naroong tao na nakarinig sa sinabi ni Alisa. Pati na rin si Paula na sekretary ni Gino ay inirapan siya. Buti nga sa'yo, ang landi mo kasi. Pagkapasok niya sa opisina ng asawa, ay kitang-kita niyang malapad ng ngiti nito na tumayo sa kinauupuan at nagmamadali siyang nilapitan. Mabuti na lang at hindi nito kinain ang pagkain na ibinigay ni Jane. Kung hindi, mag-aaway talaga sila. Hinalikan pa siya ng asawa sa labi at niyakap. Nagtatanong siya kung bakit nakasimangot ang asawa niya. Subalit nagulat na lamang si Kiro nang hinalikan siya ni Alisa sa labi. Sinabi pa nitong pag-aari siya nito at wala nang iba pa. Natawa pa si Jiro sa inasta ng asawa niya. Ngayon niya lang nalamang may salosang side ang asawa niya. Ang dating prim and proper wife niya ay nagagawa na siyang halikan dito sa pinagtatrabahuan niya. Napapailing na lamang si Jiro kasabay noon ay iginiya niya ang asawa para kumain. Pero gusto niya ito. Gustong-gusto niya ang pagbabagong iyon ni Alisa. Napapangiti na lamang siya. Mahal na mahal niya ang buntis niyang asawa. Nakakaramdam ng bigat ng dibdib si Alisa sa nangyari kanina sa loob ng opisina ng asawa niya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng iyon. Pakaramdam niya ay hindi talaga nito titigilan ng asawa niya. Napabuga na lamang siya ng hangin at pinuntahan niya si Yaya Cora na naghanda ng kanilang snacks. Tinulungan niya na lamang ang matanda at nakipag-usap rito para ma-divert sa ibang bagay ang isip niya. Napakalala pa naman ang narating ng mga imahinasyon niya sa asawa niya at kay Miss Kate nang makauwi siya ng bahay. Kinakabahan na naman si Alisa ng kinagabihan
ay hindi pa nakakauwi si Jiro. Alam niyang dati noong lasing nito ay si Kane ang kasama nito. Kaya hindi niya talaga mapigilan ang makapag-isip ng masama. Kanina niya pa hawak ang telepono niya at gusto niya nang tawagan si Jiro nang may marinig siyang dumating sa bahay nila. Hindi yun ang tunog ng sasakyan ng asawa niya. Memoryado niya ang tunog ng sasakyan ni Jiro. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Jiro na bumaba ng sasakyang iyon na maraming dalang groceries. Ano ang mga yan? Mabilis na umalik ito sa mga labi niya. Nasiraan ako ng sasakyan. Galing ako sa grocery store. Kaya hinatid ko muna sa shop ang kotse at sumakay na lamang ako pauwi sa grab car. Napansin ang pagkabalisa ng asawa niya. I'm sorry Hana, hindi kita natawagan. Sa susunod ay tatawagan na kita para hindi ka mag-alala. Akala ko kasi sumama ka na naman doon kay Miss Kane. Paglalambing niya sa asawa na ikinatawa nito. Silosa yung buntis ko asawa. Natatawang wika ni Jiro na hinapit ang bewang niya. Halata na ang pagbubuntis niya dahil bahagya nang lumapad ang balikat niya. Hinalikan siya ng asawa sa kanyang ilong at tinignan siya ng diretso sa mga mata. Mahal na mahal kita, Alisa. Ito ang tandaan mo. I'll be with your side forever. Dahil mahal na mahal kita. You are the best thing ever happened to me, Alisa. May promise ka sa akin na lalaban ka para sa atin, hindi ba? Para sa anak natin at para sa pamilya natin. Kaya hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasisira ng pamilya natin. Napakagatlabi si Alisa. Is she being too much? Pero hindi niya mapigilan ang makaramdam ng insecurities. Nakaka-insecure kasi ang ganda ni Miss Kay na yun. O huwag nang magtampo yung mahal kong buntis ha. Mahal na mahal kitang buntis ka. Kinagabihan ay nakaramdam si Alisa ng paninikip ng paghinga niya at sakit ng dibdib. Kahit napabangon siya mula sa pagkakahiga. Bukas na bukas ay pupunta siya sa cardio niya para magpa-check up. Baka kasi masyado siyang na-stress sa pag-iisip ng mga bagay na ikinababahala niya. Masyado rin siyang nakaramdam ng insecurities kay Miss Kay at hindi niya napigilan ang sariling mag-alala. Baka ito ang rason kung bakit siya nakakaramdam ng paninikip ng paghinga. Nirelax na muna ni Alisa ang kanyang sarili bago kumuha ng tubig para uminom. Kung sana ay wala siyang sakit, kung sana ay sinilang siyang may malakas na pangangatawan, ay sana hindi niya dinaranas ang ganitong mga insecurities sa sarili niya. Hindi niya maiwasang matakot at kabahan na baka isang araw ay ipagpalit siya ni Jiro sa isang Miss Kane. Natatakot siya na isang araw ay masira ang pamilyang binubuo nila ng asawa niya nang dahil lamang sa pagkukulang niya bilang asawa. Inaamin niya sa kanyang sarili na maraming kulang sa kanya. Hindi niya kayang makipagsabayan sa asawa niya sa pakikipagniit dahil kay dali lamang niyang mapagod. Isa yon sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Lalo na ang pagkakaroon ng anak na walang iniindang problema ay pahirapan pa sa part niya. Binabalaan na siya noon ng doktor tungkol sa mga bagay na yon, pero hindi niya naiwasang mahalin si Jiro. Si Jiro naman ay porsigido sa nadarama sa kanya. Kahit alam nitong may sakit siya sa puso, ay pinakasalan pa rin siya nito. Alam niyang mahal siya ni Jiro, pero sa kalagayan niya, ay hindi niya alam kung hanggang saan ang kayang panindigan ni Jiro. Alam niyang tao lang rin ang asawa niya na may mga pangangailangan. Kinabukasan ay tumungo siya sa ospital doon sa kanyang cardiologist. Naroon naman si Rico na kaibigan niyang internal medicine na doktor. So, totoo ang sinabi ni Doc Suarez na buntis ka? You know the risk, Alisa. Nag-aalalang wika ni Rico sa kanya. Rico, I know what I'm doing right now. Hindi natin pag-aari ang buhay natin, Rick. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin at tanging siya lamang ang may alam sa kung ano ang naghihintay sa atin. Wala tayong magagawa kapag oras na natin. Natahimik ang kaibigan niyang doktor na hinahanap ang files niya. Napakatigas talaga ng ulo mong babae ka. Si Jiro naman okay lang sa kanya na magbuntis ka kahit alam nitong risky ang pagbubuntis mo. Ewan ko na lang kung anong magagawa ko sa magaling mong asawa kapag may mangyaring masama sa'yo. Inis na tura ni Rico. Rick, don't be mad on Jiro. Wala siyang alam sa ginawa ko. Against siya sa pagbubuntis ko. Kaso wala siyang magawa dahil ito ang kagustuhan ko. Gusto kong magkaroon kami ng anak. Nakahanda na ako sa maaaring mangyari, Rico. Napapailing na lamang si Rico
na sinimulang kunan ng mga laboratory si Elisa. Kinuhanan niya rin ito ng heart laboratory at pati na rin ECG. Habang naghihintay sila ng resulta, ay niyaya niya itong kumain muna sa labas. Habang papasok sila sa restaurant, ay nakita niya si Jiro kasama si Miss Kate, kaya natigilan si Elisa. Napakasaya pa ng dalawa na nag-uusap. Taliwas sa mga sinasabi ng asawa niya, naiiwasan ito si Miss Kate. Masayang nag-uusap ang dalawa. Nag-overthink lang ba talaga siya o talagang nagsaselos na siya sa nakikita niyang closeness ng dalawa? Pinigil niya si Rico na pumasok sa restaurant at sinabing ayaw niyang kumain. Nawala na siya ng gana na ipinagtaka naman ito. Lalabas na sana siya ng restaurant na naisip niyang lapitan ng mga ito. Rick, mauna ka na sa sasakyan mo. Order na lang tayo ng grab food. Ihilang ako sa loob. Kagad namang tumalima si Rico na lumabas ng restaurant habang siya ay nilapitan ng asawa at si Miss Kay. Hinampas pa ni Miss Kay ng braso ng asawa niya. Jiro! Pagtawag niya sa asawa niya na ikinatigil nito. Han, bakit ka nandito? Gulat na wika nito. Kayo, bakit kayo nandito? Galing akong ospital at hinihintay ang laboratory ko at inaya ako ni Rico na kumain. Kaso nga lang, nawalan na ako ng ganang kumain dahil sa nakita ko, Jiro. Halata ang inis na kumuha siya ng upuan at naupo sa mesa ng mga ito. May proyekto kami ni Jiro na nakuha dito sa nearby area, kaya napagpasya namin kumain na rin. Maagap na sagot naman kaagad ni Miss Kate. I'm not asking you. Ang asawa ko ang tinatanong ko. Inis niyang tugon na sinamaan naman ang tingin ng babaeng kasama ng asawa niya. Han, wala kaming ginagawang masama. Kumain lang talaga kami dito. Halata niya sa boses ng asawa ang pagkairita. Okay, sige. Ituloy niyo lang yan. Aalis na ako. At babalik na ako sa ospital para sa resulta ng laboratory ko. Tumayo na siya nang pigilan siya ni Jiro sa isang kamay nito. Kumain ka muna, Han. Wala na akong ganang kumain sa nakita ko, Jiro. Kaya pitawan mo ko. Inis na iniwan niya ang asawa at lumabas kaagad siya sa restaurant. Dumiretso siya sa loob ng sasakyan ni Rico at hindi na pinansin pa ang pagtawag ni Jiro sa kanya. Napansin kaagad ni Rico ang pagiging bad mood niya, kaya hindi na rin siya nito kinilit pang tanungin kung ano ang problema niya. Pagdating sa ospital, ay hindi napigilan ni Elisa ang mga luwang kanina pang gustong pumatak sa mga mata niya. Nang mapag-isa na siya, ay sunod-sunod na luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Inis na siya sa asawa niya. Bakit hindi nito iniiwasan ng babaeng yon na parating ng lalandi sa kanya? Mas lalo tuloy naging masama ang isipan ni Elisa patungkol sa asawa niya at kay Miss Kay. Naikuyom ni Jiro ang kamao nang makitang iniwan siya ng asawa at nagmamadaling sumakay sa sasakyan ni Dr. Rico. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit hindi niya nagawang pigilan si Elisa kanina sa pag-alis nito kasama si Rico. Nagpunta na naman ito sa ospital nang hindi niya alam. Laki talagang kasama ng asawa mo ang doktor na yun, no? Takang tanong ni Miss Kate. Oo, kasi magkaibigan sila. Wala sa sariling wika niya na tinapos ang pagkain. Ang isipan niya ay naroon sa asawa kung bakit nasa ospital na naman ito, gayong wala namang itong dinaramdam. Lalo pa siyang nainis noong nalaman niyang kasama na naman ito si Rico. Alam naman itong nagsiselos talaga siya kay Rico. So, pumupunta siya sa bahay niyo para lamang makipagkita sa kaibigan niya? Sinadya naman ni Miss Kay na sabihin yon para mas lalong inisin si Jiro. Sigurado siyang mag-aaway na naman ang mag-asawa. Kapag ganoon, ay magkakaroon na naman siya ng chance na makasama si Jiro sa inuman. Kapag mangyari yon, ay hindi niya na palalampasin pa ang pagkakataong may mangyari sa kanila ni Jiro. Kay tagal na niyang may gusto sa kasamaan niyang engineer. My wife is not like that. Kaya pwede ba? Bilisan mo na dyan. Nasa gayon ay makabalik na tayo sa trabaho. Naipangako niya kasi noon kay Jane. Nakakain sila sa labas kapag nakuha nila ang isang bidding ng design para sa mga kwarto ng Aveo Heights. Kahit matapos nilang mapanalunan iyon, ay tinupad niya ang pangakong ililibre niya ng lunch si Miss Kane. Hindi niya inaasahang makita siya ng asawa niya doon. Sumama pa ang loob niya dahil kasama na naman ito si Rico. Pero nagtataka siya kung ano na namang ginagawa ni Elisa doon sa ospital. Maaga siyang umuwi kinahapunan para kausapin si Elisa. Dahil hindi man lamang ito tumawag sa kanya o kaya ay text o kaya ay kahit chat man lamang.
Nagulat na lamang siya ng pagdating sa bahay nila ay naabutan niyang mag-isa si Yaya Cora niya. Kaagad niyang hinanap si Elisa ngunit wala roon ang asawa niya. Nagpaalam raw itong magpapacheck up sa cardiologist nito, ngunit hindi na nakabalik ang asawa niya. Kanina pa rin pala nagtetext sa kanya si Yaya Cora niya na puntahan si Elisa sa ospital. Inis na tumungo sa kwarto si Chiro at nakaramdam ng matinding pagkainis nang marinig sa labas ang boses ng biyanan niyang ina ni Elisa. Nasaan si Chiro ha? Nasaan ang magaling kong manugang? Tila ito nagagalit nang hindi alam ni Chiro ang dahilan. Gulat lamang na napatahimik si Yaya Cora. Bakit ma? Lumabas siya ng kwarto para kausapin ang nanggagaliiting biyanan niya. Ano na naman ang ginawa mo sa anak ko ha? Galit na galit sa'yo si Elisa. Tinawagan kami ni Rico dahil naka-admit sa ospital si Elisa nang hindi mo man lang alam. Galit na galit raw si Elisa sa'yo at hindi na makahinga kanina sa ospital dahil sa sobrang kakaiyak ng maratnan ni Rico. Natigilan si Jiro sa narinig. Pero ma, hindi ko nga alam na pumunta siya sa ospital para lang dun umiyak sa harapan ni Rico. Tumapo sa pisngi niya ang mga kamay ng biyanan niya. Papalabasin mo pang nakikipagkita si Elisa kay Rico? Baliw ka ba? Galit na wika ng ina ni Elisa sa kanya. Bakit? Hindi po ba ma? Nagpa-check up si Elisa sa cardiologist niya kagabi dahil nakakaramdam ito ng pananikip ng paghinga. Kaya't nagpa-check up siya kanina. Ngunit pagbalik ni Rico galing sa labas na bumili ng pagkain, ay kinakapitan na ng oxygen si Elisa dahil sa sobrang pag-iyak. Nasabi sa akin ni Rico na nakita ka raw ni Elisa na may kasamang ibang babae. Paliwanag ng biyanan niya, kaya't natigilan si Jiro. Masama na pala ang pakiramdam ni Elisa, ngunit hindi man lamang ito nagsabi sa kanya. Kaagad niyang pinuntahan ang asawa niya sa ospital. Sinalubong kaagad siya ng sermon ni Doc Suarez, na cardiologist ni Elisa. Sinabihan pa siyang walang kwenta nito. Hindi raw dapat magbubuntis si Elisa nang dahil sa kalagayan nito. Lumala pa lalo ang heart condition nito. Idagdag pa ang nararamdaman nitong anxiety. Awang-awa siya sa asawa niya. Dapat pala kanina ay hinabol niya ito at ipinaliwanag niya ritong nanalo lamang sila sa bidding. Kaya't nilibre niya ng lunch si Miss Jane. Napahilot pa si Chiro sa sentido dahil sa kasalanan niya pa. Kung may mangyaring masama sa asawa niyang si Elisa nang dahil sa pagiging siloso niya. Oo, inaamin niyang nagsiselo siya kanina nang makita itong sumakay sa kotse ni Rico. Ni hindi man lamang siya nilingon ng asawa niya kanina. Nararamdaman niya rin ang pagiging silosa nito sa mga lumipas na mga araw. Sinumbatan pa siya kanina ni Rico. Nagalit ito dahil mas inuuna pa niya ang trabaho niya kaysa sa kalagayan ni Elisa. Hindi niya inaasang nasasaktan niya na pala si Elisa sa nangyari kanina. Sinabi rin ni Rico sa kanya at ipinaliwanag sa kanya ang patungkol sa insecurities na nadarama ng asawa niya simula noong nangyari sa nakaraan. Humaharap rin ito sa matinding anxiety ng dahil doon. I'm so sorry, Han. Simula ngayon ay magpapalipat na ako ng ibang kumpanya kung saan hindi ko na makakasama pa si Jane para hindi na ito mangyari pa ulit sa iyo, Han. Ginagap niya ang mga mapuputlang mga kamay ni Elisa na noon ay tulog na tulog. Maya-maya pa ay nararamdaman niya na ang paggalaw ni Elisa sa katawan nito. Sa wakas ay nagising na ito, ngunit ang mga mata nito ay kaagad na umiwas nang makita siya. Han, pagtawag niya sa asawa. Bakit narito ka? Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ng asawa niya. Han, I'm sorry na. Hindi ko alam na galing ka pala sa ospital. Han, wala akong kasalanang nagawa sa'yo. Kasama ko lang si Jane kasi nanalo kami sa bidding ng bagong disenyo ng kwarto para sa Alveo Heights. Why is it? It is to be Jane? Bakit kailangan palaging si Jane? Hindi pa pwedeng wala ng Jane ang mamagitan sa ating Jiro? Halata mo naman sigurong may gusto sa'yo ang babaeng yun, hindi ba? Bakit hinahayaan mo siyang lumapit sa'yo? Mahina subalit may madiing pagkasabi ni Elisa sa asawa niya. I'm sorry, Han. Ipapangako kong huli na ito. Ito na yung huling araw na mag-aaway tayo ng dahil sa kanyahan. Bukas na bukas, ay lilipat na ako sa ibang branch ng Alveo Heights. Magpapa-assign ako sa ibang project ng Alveo para hindi na ako malalapitan lagi ni Jane. Masaya naman si Elisa sa narinig mula sa asawa niya, kaya dahan-dahan siyang bumangon. Kaagad naman siyang inalalayan ni Chiro para makaupo siya ng maayos. Ito na ang oras para sabihin niya sa asawa ang kanyang sitwasyon.
Gusto niyang malaman na nito ang tunay niyang kalagayan. Sasabihin niya na kay Jiro ang patungkol sa resulta kahapon ng check-up niya. Wala na siyang itatago pa sa asawa niya simula ngayon. Masaya si Jiro na nalaman na okay naman na pala ang mga resulta ng mga laboratories niya. Kanina ay nagkataon lang na umiyak siya ng umiyak, kaya siya nagkaganoon. Pero okay naman na ang lahat ng test niya. Sinabi niya rin sa asawa niya na noong nakaraang pabalik-balik siya sa ospital na kasama si Rico, ay nang dahil lamang yan sa enlargement ng puso niya. Nakaagad namang naagapan ng mga gamot. Simula ngayon, wala ka nang dapat na itago sa akin ha, lalo na ang patungkol sa kalagayan mo. Seryosong wika ni Jiro sa asawa. Pangako, basta tutuparin mo rin ang pangako mo sa akin. Dalilipat ka na ng ibang project ng Alveo para hindi mo na makakasama yung malandi na Jay na yan. Pilyong napangiti si Jiro sa sinabi ng kanyang asawa. Kung hindi ito nagbubuntis, ay hindi ito magiging ganito kasilosa. Possessive na rin ito sa kanya ngayon. Talagang naninibago siya kay Alisa, pero gusto niya iyon. Ngayon ay alam niya na kung gaano siya kamahal ng asawa niya. Tinupad ni Jiro ang pangako niya kay Alisa na magpalipat siya ng project. Nagtataka man ang may-ari ng Alveo Heights, ay wala itong nagawa sa desisyon ni Jiro. Inilipat na lamang siya ng ibang proyekto ng Alveo Heights. Sa ngayon, ay okay naman na sa pinagtatrabahuan niya at wala nang Jay nang nanggugulo sa kanya. Sa mga lumipas pang araw, ay 6 months na ang pagbubuntis ni Alisa. Dito niya na nararamdaman ang paghihirap dahil madali na lamang siyang mapagod at hingalin. Kahit napakalapit lamang ng nilalakad niya, ay hinihingal na siya. Dito na sinabi ng doktor na kailangan niya ng mag-bed rest para makasurvive pa siya sa nakaschedule niyang CS. Ayon sa plano ng Ovigay at pati na rin kanyang cardiologist, ilalabas na ng mga ito ang kanyang anak sa pagtungtong nito ng 7 buwan para hindi na masyadong risky sa kanyang lahat. Kinagabihan ay alas 9 nang dumating si Jiro na halatang pagod na pagod mula sa trabaho. Wala itong imik na nahiga sa kama matapos bumalik sa asawang si Alisa. Han, kumain ka na ba? Oo, Han. Kumain na lang ako kanina sa kantin. Nakakapagod kasi sa field eh. Ang init pa kanina. Sa field kasi inilipat si Jiro sa construction site ng Alveo Heights. Halika, mamasihin ko yung ulo mo para makapagpahinga ka ng maayos. Malambing na wika ni Alisa sa asawa na noon ay sumandal sa headboard ng kama at saka pumikit. Sinimulan niya ng masahihin ang sentido nito. Napapansin niyang medyo nangingitim ang kutis ng asawa niya dahil sa init sa construction site. I'm sorry. Nahihirapan ka na tuloy ng dahil sa pagsiselos ko. Nararamdaman niya na lamang ang mga kamay ni Jiro na inaaplos ang umbok ng tiyan niya. Okay lang yun, Han. Kahit mainit sa construction site, ay tahimik naman ang mundo nating dalawa. Kahit pas maigi na yun, kasi naman parati tayong nagbabangayan at parati kang nababalisan ng dahil kay Jane. I'm sorry kung nangyari yun sa atin noon, Han, ha? Pumalik ito sa mga kamay niya. Pagsubok yun na sumubok sa atin, sa katatagan ng ating pamilya. Nilagpasan natin yon at isa na lang ang hinihiling ko sa Diyos ngayon. Seryosong napatitik si Jiro sa asawa niya. Ano yun, Alisa? Noong wala ka pa sa buhay ko, ay hiniling ko sa kanya na sana iwakasan na niya ang paghihirap ko. Gusto ko nang sumuko sa buhay noong mga araw na atakihin ako ng sakit ko at hindi ako makahinga. Pero hindi niya ako kinuha at sinabi sa akin ng lahat na may plano pa ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko maintindihan yun. Nakangiti ito na ubod ng tamis at nagsasalita muli. Then, you came into my life. Binigyan mo ako ng chance na maging masaya. Doon ako nagsimulang umasa na sana ay habaan niya pa ang buhay ko hanggang sa naikasal na nga tayo. Noong sinubok ang katatagan ng relasyon natin, ay hiniling kong sana ikunin niya na lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Instead ay binigay niya sa atin si baby na siyang dahilan ko para kumapit pa at lumaban. Napabugay ito ng hangin at sandaling napatingala sa kalangitan na nakikita sa nakabukas nilang bintana. Napakaliwanag ng buwan sa labas at ang mga bituin ay kay gandang pagmasdan nang makita niya ang pagpatak ng mga luha ni Alisa. Han, pinahid niya ang mga luha ng asawa at niyakap ito ng maigpit matapos isandal sa malapad niyang balikat. Han, isang bagay na lang ang hinihiling ko sa kanya ngayon. Dahil binigay niya tayo ng anak, kahit hihilingin ko sa kanya
Nabigyan niya pa ako ng oras para makasama ko kayo at maalagaan ang ating anak hanggang sa paglaki nito. Hanggang sa mga oras na kaya niya nang mabuhay ng walang ina. Tuluyan nang naglandas ang masaganang luha sa mga mata ni Alisa. Han, mabuti ang Diyos at may awa, kaya maririnig ka niya. Ani ni Jiro at napaiyak na nakatitig sa asawa niyang umiiyak rin. Am I that selfish, Han? Gusto ko lang maalagaan ang anak natin. Gusto kong makita siyang lumaki. I want to hear my child speaking his first word. Oo, at lalaki ang anak nila. Ayon sa ultrasound nito, gusto kong mahawakan ang kanyang maliliit na mga kamay at makasabay siyang maglakad sa kanyang unang hakbang. I want to hear his small little voice na tawagin tayong Mommy at Daddy. Am I that selfish to ask him for too much, Han? Malakas naman ako sa kanya at parati niya pang dinadagdagan ng ilang araw ang buhay ko. Ano ba naman sa kanya ang hinihingi ko, hindi ba, Han? Isang kumpas lang ng Diyos ng mga kamay niya ay maaari na akong mabuhay ng 100 taon. Niyakap ni Jiro ang asawa at inalo. Inaya niya itong kumain para ma-divert ang usapan nila patungkol sa bagay na iyon. Pero totoo ang sinabi ng asawa niya. Isang kumpas ng kamay ng Diyos ay maaari nitong ibigay sa kanila ang hinihingi ni Alisa. Ang maalagaan pa ang anak na lumaki. Pagkat alam niya sa sarili niyang walang imposible sa Diyos kapag magtiwala ka lamang dito. Matuling lumipas ang mga araw at mabilis na dumating ang araw na kinakatakutan ni Jiro. Ang araw kung saan 7 buwan na ang pinagbubuntis ni Alisa. Ito na yung araw na kinakatakot at kinababahala ni Jiro. Although hindi niya nakikitaan ng takot ang asawang si Alisa noong kinukuhanan ng vital signs ng cardio at ovigini nito, ngunit hindi naman ito maaaring itago sa kanya ang madalas nitong paghingal. Nahihirapan na itong huminga dahil malaki na ang batas sa sinapupunan nito. Lumala na rin ang heart enlargement nito na pinapakialaman na pati ang baga ni Alisa. May nakikita na ring inflammation sa lungs ng asawa niya nang dahil sa lumobo na rin ang valve ng puso nito na dahilan ng nadamay na rin ang baga nito. Lalong nasa delikadong sitwasyon na ang buhay ni Alisa. Jiro, let's make a schedule para sa CS ni Alisa. Kailangan madaliin ang kalagayan niya dahil baka anong mangyari sa bata kapag nagpatuloy ang paghingal niya. Gusto nang tumulo ng mga luha ni Jiro, but he has to be strong. Dahil sa kanya kumukuha ng lakas si Alisa, kaya hindi maaaring panghinaan siya ng loob at makita ito ng asawa niya. Doc Suarez, kakayanin ba ni Alisa ang operasyon? Kakayanin ba ng katawan niya? Hindi kaagad nakasagot ang doktor at matamlay na napatitig kay Jiro. Tumayo si Rico na isang internal medicine doctor at tinapik ang balikat niya. Doc, mas mabuting alam ni Jiro ang kalagayan ni Alisa, ani ni Rico na napabuga ng hangin. Jiro, napakahina ng vital signs ngayon ni Alisa. I've already warned you these things. Mahigpit kong ipiniling sa inyo na habang nag-enlarge ang puso ni Alisa ay hindi pa siya pwedeng magbuntis. Pero hindi na kayo nakapaghintay sa tamang oras, so you should bear the consequences na may possibility na mamaya ay maaari kang mamili between your wife and your child. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Jiro sa sinabi ng doktor. But everything will be in the hands of God at may Diyos. Siya ang may hawak ng buhay natin, Jiro. Only God knows. Sinabi ko lang sa'yo na sa kalagayan ngayon ni Alisa, talagang mahihirapan tayo. Ipagdasal na lamang natin na kayanin ng katawan niya ang anesthesia at walang mga komplikasyon na mangyayari during cesarean. Pinahid ni Jiro ang luha sa mga mata niya at inayos ang sarili. I want to talk to Alisa first, bago niyo isagawa ang CS. Tinangon lang siya ng mga doktor at ikiniya sa private room na kinaroroonan ni Alisa. Pagpasok niya, ay nakita niya ang asawang nakahiga na may nakakabit na swero at oxygen. Tinatagan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang sa kanya kumukuha ng lakas ang asawa niya, kaya't kailangan niyang maging matatag sa harapan nito, kahit gusto niya nang umiyak at malugmok sa kinakaharap niyang sitwasyon. Han, pilit nang umiti nang makita ito. Determinasyon at tapang nakikita sa asawa niya, kaya kahit papaano ay nabuhayan siya ng loob. Han, makinig ka sa akin ha. Hindi natin hawak ang buhay ng tao. Pero kapag may mangyari man, ay kailangan mong mamili sa aming dalawa. Han, pakiusap ko lang, piliin mo si baby.
para may makasama ka sa buhay. Si baby ang piliin mo dahil kaya kanyang samahan hanggang sa pagtanda mo. Bigyan mo siya ng oras na makita ang ganda ng mundo, ha? Tila kumuho ang lahat ng lakas ng natitira kay Jiro dahil sa narinig at mahigpit na ginap ang mga kamay ni Alisa. Han, hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang iwanan mo. Hindi ko pa kayang mawala ka sa buhay ko. Kaya please lang, Han. Huwag ngayon. Hindi ba sinabi mong gusto mo pang maalagaan si baby? Di ba gusto mo pang makasama ang anak natin? Gusto mo pa siyang makitang lumaki? Kailangan mong lumaban, Alisa. Ikaw ang buhay ko. Kapag wala ka na, hindi ko na alam kung paano kung magpapatuloy pa sa buhay kung wala ka. 5 taon na tayong magkasama bilang mag-asawa at 5 taon noong naging tayo. Sa 10 taon ng buhay ko ay kasama kita. Paano kung ipagpapatuloy kapag nawala ka na sa buhay ko? Alisa, you're all I have in my life. Paano ko itatayo ang sarili ko kasama ang anak natin kung wala ka naman? I need you, Han. Kaya lumaban ka. Kasabay noon ay ang pag-agos ng mga luha ni Jiro sa mga mata niya. Hindi pa siya handang mawala si Alisa sa buhay niya. O at may sakit si Alisa. Ngunit kahit kailan, ay hindi niya naisip na mawawala ito sa buhay niya. Hindi niya kayang isipin ang isang buhay na walang Alisa sa tabi niya. Naomi, Han, lalaban ako para sa atin, sa anak natin. I'm just saying na, if ever dahil, hindi naman natin alam kung ano ang patutunguhan natin, Han. Nakapikit siya nang makaramdam ng pananakit sa dibdib. Ayaw niyang makitang ganito ang asawa niya. She keeps herself stronger sa harapan nitong si Jiro dahil sa kanya rin kumukuha ng lakas ang asawa niya. Ayaw niyang makita nitong manghihina siya at nasasaktan dahil kay Jiro rin naman siya humuhugot ng lakas ng loob para harapin ang lahat. Han, malakas naman ako kay Papa God, kaya alam kong kakayanin ko ito. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Aniya para itaboy ang kalungkutang nadarama ng asawa niya. Pilit nang umiti si Alisa kahit hirap na siya dahil mas lalong sumisikip ang paghinga niya sa nakikita niyang sobrang nasasaktan si Jiro. I'm sorry, Han. I'm sorry, Han, kung nagiging mahina ako. I just don't want to see you crying. Gusto ko lang namang maging okay tayo lalo ka na. Kung maaari ko lamang kunin ang lahat ng paghihirap ko sa ngayon, ay ginawa ko na sana, Han. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang asawa. Pag matapos ka ng mga nakay baby, ay magiging okay ka na. Aakyat tayo ulit sa Mount Ilaya. Uuwi tayo roon sa probinsya para ipakita natin kay baby ang ganda ng mundo. Aakyat tayo sa tuktok ng Mount Ilaya nang tayong 3 ang magkasama. 3 tayong pupunta roon, Han. Dadalawin natin ang kubo natin sa bundok. Masayang wika ni Jiro na walang patid ang mga luha. Pinahid ni Alisa ang mga luhang iyon at matamis na umiti sa asawa. Pangako, sasamahan kita at magkasama tayong aakyat sa Mount Ilaya. Malungkot na saad ni Aliyah sa asawa. Isang pangakong binitawan niya na hindi siya sigurado kung kaya niya pang harapin at panindigan. Nakaharap siya ngayon sa kadiliman na hindi niya alam kung kaya pa ba niyang bumalik sa liwanag ng mundo. Sinimulan ang operasyon kay Alisa matapos itong turukan ng anesthesia. Habang si Jiro ay nasa labas ng kwarto ni Alisa na kanina pa nagdarasal. Walang patid ang mga luha niyang nakikiusap sa Diyos. Nabigyan pa ng oras ang asawa niya para makasama sila ng anak niya. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang buhay niya na walang Alisa sa tabi niya. Sasabihin mang marupok siya pero si Alisa ang kahinaan niya. Kaya niyang harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay niya basta't may isang Alisa lamang siyang kasakasama sa buhay. Si Alisa ang nagbibigay ng liwanag sa buong mundo niya. Tila ito isang maliwanag na araw na nagbibigay ng tanglaw sa kanyang buhay. Kaya ganoon na lamang ang sakit na nadarama niya ngayon. Successful namang nailabas ng mga doktor ang bata na kaagad namang inalagaan ng mga doktor. At sa kabilang banda, ay nagkakagulo naman sila nang magsimula ng bumaba ang lahat ng vital signs ni Alisa. Kaagad nila itong kinabitan ng ventilator machine. Gulat na gulat ang lahat ng nagising si Alisa sa gitna ng pagtatahi nila ng siya nito. Maysan! Maysan! Hirap na wika nito nang marinig ang iyak ng bata. Lisa, kumapit ka! Hiyaw ni Doc Suarez nang makita ang unti-unting pagwala ng hininga ni Alisa sa monitor. Sinimulan na nilang i-revive si Alisa kahit nagkagulo ang lahat sa loob ng operating room.
Biglang bumukas ang pinto at iniluwaroan si Jiro. Han, lumaban ka please. You promise me, Han. Nanginginig ang katawan ni Jiro sa nakitang kalagayan ni Alisa na nare-revive ng mga doktor. Ito na ba ang huling mga oras ni Alisa? Halos hindi niya maigalaw ang mga paa nang hinila siya ng biyanan at ng kanyang ina papalabas ng operating room. Alisa, huwag mo akong iwan. Han, hindi pa ako handang mawala ka. Napakalamig ng pakiramdam ni Alisa at napakadilim ng paligid. Tila kay sarap matulog sa lugar na ito. Puro kadiliman ang nakikita niya. Nang sa malayo ay isang aandap-andap na liwanag ang nakita ni Alisa. Kasunod doon ay ang pananaghoy ni Jiro at pag-iyak ng anak niya. Patakbong hinabol niya ang maliit na liwanag na iyon. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba yun o totoo, pero mabilis na hinabol niya ang maliit na liwanag na nakikita niya. Alisa, stay on the light. Tumingin ka sa liwanag, Alisa. Naririnig niya ang mga boses ng mga nagkakagulong mga doktor. Maya-maya, Doc, she's back. Hiyaw ni Rico nang makita muli sa monitor ang muling pagbalik ng tibok ng puso ni Alisa. Napausal ng panalangin ang lahat ng naroon habang si Rico naman ay nanginginig na napaluha. His best friend is a real fighter and survivor. Ginawa nilang lahat ng makakaya nila, pero mas malakas ang pananalig at paniniwala ni Alisa. Tila naririnig nito ang sigaw ni Jiro kanina na muling nagpagalaw ng mga paa nito. Hindi magkandamayaw ang mga doktor at nurse sa loob ng operating room dahil sa sobrang saya at tuwa na muling bumalik si Alisa matapos itong mawalan ng pintig ng puso. Sa paglipas ng mga taon, matapos dumaan ang isang malakas na bagyo sa buhay ni Jiro at Alisa, ay nagkaroon ng isang malaking milagro ang buhay ni Alisa. Ang butas na puso niya ay unti-unti nang bumalik makalipas ang ilang taong operasyon. Unti-unti na itong kumipot na tila isang milagro matapos niyang isinilang ang kanyang anak na si Jepoy na ngayon ay 5 taon na. Ang dating nag-enlarge niyang puso ay tuluyan nang naghilom sa paglipas ng panahon. Inhale, exhale, then bend. In 1, 2, 3, then stretch your legs. Napapangiti si Jiro nang makita ang asawang isa na ngayong yoga instructress na nagtuturo dito sa gym na itinayo nila. Hinihintay niya na lamang na matapos ang session ng maaga dahil aalis sila papuntang probinsya. Aakit sila papuntang Mount Ilaya. Dad, bakit napaka-health conscious ni Mami? Hindi ba pwedeng aalis na lang tayo? Gusto ko nang makita si Lola sa probinsya. Nangungulit na wika ni Jepoy na noon ay 5 taon na at napakatangkad na bata. Hawak nito ang bola dahil galing sila sa basketball. Boy, hayaan mo muna si Mami, okay? Kailangan ng Mami mo mag-exercise to keep the heart healthy. Kaya't panoorin na lamang natin ang Mami mo, okay? Napatawa na lamang ang bata at pilyong inasarang ama. Oh, gusto mo lang na laging sexy si Mami at hindi mataba. Natatawang ginulo na lamang ni Jiro ang buhok ng kanyang anak na makulit. Sa ngayon, ay wala na siyang mahiling pa sa Diyos. Ibinigay na sa kanya ng Diyos ang isang milagrong hinihingi niya na makasama ang asawa sa habang panahon. Isang milagro ang tuluyang paghilom ng sakit na ininda nito. Simula pa noong bata pa ito, nakakasama niya itong palaki ng anak nila na isang mabuting tao na puno ng pagmamahal sa kapwa. Nakakasama niya pa ito ng may malakas na pangangatawan na kaya nang makipagsabayan sa kanya ng habulan, paakyat ng Mount Ilaya.